Kumpleto na ang kwento. Kung nagbabasa ka ito sa banyo, siguraduhin mong ikaw komportable. Magsisimula na ang totoong kwento. Nawala na ang alaala ko. Hindi ko lang ginawa kalimutan ang sarili kong pangalan. Nakalimutan ko lahat tungkol sa aking asawa, ang aking kababata, at lahat dahil sa araw ng aming kasal ang aking asawa ay nakarinig ng isang bulong-bulungan na siya. Ang una ang pag-ibig ay magpapakamatay. At iniwan niya ako sa altar. Sabi niya, Evan, mas malaki ang buhay ni Luke mahalaga kaysa sa isang ordinaryong kasal. With that, tumalikod siya at umalis sa seremonya sa kanyang damit pangkasal na walang nag-iisang tumingin sa likod. Sobrang heartbroken ako na bumagsak ako at nakoma. Nang sa wakas ay nagising ako. Nawala ang lahat sa akin ang aking mga alaala. Ngunit akala ng aking asawa ay ako peke lang. Kaya pinili niyang hiwalayan ako. At hindi nagtagal, nagsimula na siya pang-aasar na naman sa akin. Sinubukan niya desperado para maalala ako lahat. Pero siya lang ang nahanap ko nakakainis at maingay. Maya-maya, sinimulan ko ay bagong pamilya. Ang relasyon ko noon harmonious, at ang aking buhay tahanan ay perpekto. Samantala, siya ay hinihimok sa bangin na hakbang-hakbang ni Luke. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, lahat parang hindi pamilyar ang paligid ko. Upang maging higit patumpak, ang buong mundo ay parang banyagang lugar. Mga doktor na nakasuot ng puting Amerikana ay abala sa pagtakbo pabalik-balik. Gustong tingnan ng nurse kung ako nga malay. Kaya itinaas niya ang 3 daliri at tinanong ako kung ilan sila. 3. Sagot ko na medyo nakiramdam hindi sigurado. Saka ako umupo sa kama. Ang napabuntong hininga ang nurse sa harapan ko kaluwagan. May malay ang pasyente. Sino ipapaalam sa pamilya? Hindi nila ginawa bigyan mo ako ng anumang oras para magtanong. Lahat ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Ilang sandali pa, masikip na ang bedside ko kasama ng mga tao. Mayroong 2 nasa katanghaliang gulang mag-asawa at isang batang babae. Isa sa mga mag-asawa at ang batang babae ay nagbahagi ng isang kapansin-pansin pagkakahawig sa akin. Ngunit hindi ko maalala kung sino sila. Hinawakan ng babae ang kamay ko at galit na sinabi, Evan, mayroon si Chloe masyado ng malayo. Talagang tumakbo siya palabas sa kasal ng ibang lalaki. Ang ibang mag-asawa ay mukhang hindi kapani-paniwala humihingi ng tawad. Evan, kasalanan natin kay hindi pinalaki ang kanyang karapatan. Isasama natin si Chloe bumalik para humingi ng tawad sa'yo. Kung hindi namin ginawa patuloy na nagtutulak sa inyong dalawa. Hindi mo na sana kailangang dumaan ito. Ngunit ako ay lubos na naguguluhan. Ano ang pinag-uusapan nila? Hindi ko kaya maunawaan ang isang salita. Sino si Chloe? Nag-asawa ba talaga ako? Napatingin ako sa kanila blanko at nagtanong. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino una na ako ha? Higit sa lahat ng iba ko mga tanong. Gusto ko lang malaman ang sarili ko pagkakakilanlan. Natigilan ang lahat sa sinabi ko. Tinitigan nila ako nang hindi makapaniwala. Ang babae hinawakan niya ako sa balikat, nanlaki ang mga mata niya na luluha. Evan, ayaw mo talaga tandaan mo kung sino ako, hindi ko alam. Ako gusto ko siyang sagutin, pero hindi kahit gaano ko katigasan ang utak ko, ako walang nakita. Nagtinginan ang mag-asawa tulad ng tanong ko, Evan, ako ang iyong ama. Wala ka na ba talagang maalala sa akin? Ako mapait na umiling. Hindi ko kaya tandaan mo. Nagtagal sila tanggapin mo ang katotohanang nagka-amnesia ako. Pagkatapos nagpakilala sila sa akin.
Ang babae ay ang aking nakababatang kapatid na babae, si Fiona. Nang ang dalawang nasa katanghaliang gulang na mag-asawa. Ang isa ay aking mga magulang at ang isa ay sa aking asawa magulang. Matapos mapagtanto ang pagkawala ng aking memorya ay totoo. Naging biyenan ko labis na galit at tumawag sa telepono. Mabilis na sinagot ang tawag. Dati nakakapagsalita si Mr. Lawson, may narinig akong boses sa kabilang dulo. Dad, huwag mo nang subukan kausapin mo ako dito. Kaya kung magpakasal palagi Evan sa ibang pagkakataon, ngunit si Luke ay mayroon lamang buhay. Dapat mong malaman kung alin ang higit pa mahalaga. Ang boses ay napakasaya, matamis at malinaw na parang ibong umaawit. Ito mukhang ako ang may-ari ng boses na iyon asawa. Teka, hindi tama yan. Kung siya kung naging asawa ko siya, dapat niya akong alagaan at dito ka sa tabi ko. Ginoong Lawson dumagundong sa telepono. Chloe, si Evan noon sobrang sama ng loob mo na nawala siya sa kanya alaala. Kung patuloy kang kumilos sa ganitong paraan, sisipain kita sa pamilya. Itay, itigil mo na ang paggamit ng mga kalokohang dahilan dayin mo akong bumalik. Pagkatapos ko narinig, nasabi ng kabilang side. Ang tawag ay nadiskonekta. Hinawakan ni Fiona ang kamay ko mahigpit at galit na galit, si Chloe talaga kasuklam-suklam. Legal na kayong dalawa may asawa, pero iniisip niya ibang lalaki. Pinabayaan pa niya ang sarili niya kasal para sa kanya. Tanong ko kay Fiona nagtataka. So si Chloe ang asawa ko? Oo, sabi niya. Pero umiling ako bilang pagtanggi. Nagsisinungaling ka sa akin. Hindi kaya ni Chloe baka asawa ko. Kung siya talagang mag-aalaga sa akin. Kahit may amnesia ako. Naiintindihan ko pa rin ano ang ibig sabihin ng salitang asawa. Pagtabiang sa karamdaman at sa bahagi ng kalusugan. Sa the very least, she should care. Pero mukhang walang pakialam itong si Chloe na ito tungkol sa akin sa lahat. Ibig sabihin hindi siya asawa ko. Evan, nag-aalangan si Fiona na tumingin sa akin na walang iba kundi awa. Ang masyadong nahihiya si Lawson na manatili. Kaya sabi nila ng ilang magiliw na salita at nagmadali malayo. Labis na nag-aalala ang aking mga magulang ako. Ngunit nang makitang naroon si Fiona, lumabas na din sila ng hospital room. Pagkatapos lahat, kailangan nilang humawak sa mga bisita na nasa wedding venue pa. Mula kay Fiona, nalaman ko na ang mga magulang at ang Lawson ay ang may-ari ng dalawa malalaking korporasyon. Dahil doon, karamihan sa mga bisita sa kasal ay kanila mga kliyente. Kung iniwan nila ang mga bagay nang walang pansin, maaari itong humarap ng isang malubhang suntok sa kanila mga kumpanya. Noong ikaw ay walang malay, halos nag-aalala sila nanay at tatay sumigaw. Matapos marinig ang sinabi ni Fiona paliwanag, medyo gamaan ang pakiramdam ko. Sa least hindi katulad ng asawa ko ang mga magulang ko. At least may pakialam sila sa akin. Tanong ko siya, Hoy Fiona, alam mo ba kung bakit eksakto nasa ospital ako? Gusto kong tumawag kapatid niya. Pero sa paningin ko ngayon, isa lang siyang estranghero. Hindi ko kaya dalhin ang aking sarili upang sabihin ito pa. Si Fiona ay hindi isipin kung ano ang tawag ko sa kanya. Ngunit bilang siya ipinaliwanag sa akin ang sitwasyon, ginugol niya kalahati ng oras ay minumura ang babaeng iyon pinangalan ng Chloe. Tila, dahil sa business partnership, ang Evans at ang si Lawson ay nagkakasundo. Chloe at natural akong naging bata mga syota. Hindi na kami mapaghiwalay simula noon mga bata pa kami.
Sabi ng lahat ng nakakita sa amin na katadhana tayong maging mag-asawa noong tayo lumaki. Pero pagdating namin sa kolehiyo, guy na nagngangalang Luke nagsimula ng walang humpay paghabol kay Chloe. Walang interes si Chloe sa kanya noong una. Ngunit kalaunan ay nalaman niya dumanas siya ng depresyon. Kaya, sa likod yung likod ko, naging dalawa malalapit na kaibigan. Samantala, ang aking umunlad ang relasyon kay Chloe ang punto ng pagtalakay sa kasal sa aming kahilingan ng pamilya. Inirehistro namin ang aming kasal ng maaga at magtakda ng petsa para sa ang seremonya. Ngayon ang araw na iyon at bilang ang seremonya ay umabot sa tuktok nito, Luke tinawag. Sinabi niya kay Chloe na kung nakuha nila kasal ngayon, hindi siya makakapunta sa pamumuhay. Kaya, pinili ni Chloe na tumakas agad, iniwan akong nakatayo lahat mag-isa sa altar. Hindi nagtagal si Chloe kaliwa, nag-collapse ako on the spot and that humahantong sa ngayon. Nagising ako, pero natalo ako lahat ng alaala ko. Nahihilo ako. Nagpasalamat ako Fiona. Salamat sa pagsasabi sa akin ng lahat ito, Fiona. Umiling si Fiona. Kapatid kita. Tama lang sinasabi ko sa'yo. Tapos kinakabahan siyang nagtanong. Evan, ngayong narinig mo na ang lahat. Anong nararamdaman mo kay Chloe? Wala naman sa lahat. Sa kabaligtaran, natagpuan ko ito kakaiba. Kahit na si Chloe Lawson talaga may ginawang masama sa akin. Pero yun nangyari ang lahat bago ako mawalan ng alaala. Ngayon, siya ay walang iba kundi isang estranghero sa akin. Ba't ko pang hawakan ang nararamdaman para sa isang estranghero? Bamantong hininga si Fiona kaluwagan. Ang galing, Evan. Ako noon natatakot na baka wala ka pa ring pag-asa na huhumaling tulad ng dati. Hindi ako sigurado kung ito imagination ko lang. Pero after ko sabi ng mga katagang iyon, si Fiona talaga medyo masaya. Tinanong ko siya, bakit ikaw so happy? Tumigil sandali si Fiona. Sinabi niya na ito ay dahil ang matandang Evan minahal ng sobra si Chloe. Kaya, nakakalimutan isa siyang blessing in disguise. Apparently, before the amnesia, nag-take ako pag-aalaga ni Chloe na may masusing debosyon. Ang pag-aalala tungkol sa kanya araw-araw ay kinuha tol sa aking kalusugan. Pinapanood na mangyari ay palaging nagpaparamdam kay Fiona na hindi mapalagay. Yun ang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng post-amnesia. Ang bersyon ko ay hindi isang masamang bagay. At least hindi ako magpapatuloy pinahirapan ni Chloe. Mula nang magputol ng ugnayan sa kanya mapapasaya si Fiona, ginawa ko nasa isip ko. Fiona, meron ka bang kay Chloe numero? Gusto ko siyang hiwalayan. Tao ay ako ngayon ay ganap na walang koneksyon sa Chloe Lawson. Nakalimutan ko na ang lahat tungkol sa kanya. Kung wala si Fiona dito, ako hindi ko alam kung sino si Chloe. Sa akin, si Chloe Lawson ay isang estranghero lamang na nagkataong nagbabahagi ng lisensya sa kasal ako. Sa halip na manatiling nakagapos sa pamagat ng mag-asawa, ito ay magiging mas magandang palayain tayong dalawa. Talaga. Medyo natuwa si Fiona sa sinabi ko. Siya paulit-ulit akong tinatanong kung seryoso ba ako. Sinabi niya sa akin na matagal na siyang nagsawa sa gawin ni Chloe. Bakit naman dapat babaeng tinatamasa ang kabaitan ng kapatid ko habang dala ang isa pang lalaki sa likod niya bumalik? Sa takot na baka magbago ang isip ko. Mabilis na kinuha ni Fiona ang kanyang phone at iniabot sa akin. Pagtingin ko sa kanya, naramdaman ko isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng init. Marahil ay dahil sa akin talaga siya biolohikal na kapatid na babae. Tama ang number niya dito.
Natakot si Fiona na makalimutan ko kung paano gumamit ng telepono. Kaya siya ay matyaga ipinakita sa akin kung paano ito ay navigate. Nanunood Fiona bustle around for my mind, hindi ko kaya tulong pero ngumiti. Ako ay dapat na medyo ang dakot ng isang kapatid bago ako natalo ang aking memorya na gawin ang aking kapatid na babae ito gumana pataas. Ilang sandali pa ay nakuha na ni Fiona si Chloe Lawson sa linya. Fiona, kung ikaw tumatawag para sabihin sa akin na nawala si Evan sa kanya memory dahil nagalit siya sa akin, noon maaari ka ring mag-hang up ngayon. Hindi ko gustong sayangin ang hininga ko. Tunog ni Chloe lubhang naiinip sa kabilang dulo. Gawin you have any idea na muntik nang maglaslas si Luke kanyang mga pulso. Kung nakarating ako ng 1 minuto mamaya, patay na siya ngayon. Ako hindi alam kung ano talaga ang nangyayari kasama ang lalaking ito na nagngangalang Luke. Ngunit kung siya gustong-gusto na niyang mamatay, ayoko partikular na tinawagan si Chloe para sabihin sa kanya. Whatever, wala itong kinalaman sa akin. Sisubog na sana si Fiona sa galit, pero pinigilan ko siya. Pagkatapos ay sinabi ko ang aking intensyon. Chloe, humanap tayo ng oras makipagdiborsyo. Tumigil si Chloe sa kabilang banda dulo ng linya. Inasahan niya ako sagutin ang telepono. Ngunit siya ay malinaw na bigla ako na nasabi ko ang ganoong bagay. Evan, tumigil ka sa pag-arte, okay? Kapag nagawa ko na pagpapatahimik ni Luke, we can talk about our sitwasyon. Akala ni Chloe nagbibiro ako at pinagalitan ako sa pagiging immature ko. Ako natatawa dahil sa sobrang frustration sa kanya mga salita. Tinanong ko siya, sino ka? Sa tingin ay ang isa ay gumaganap out. Narinig mo tungkol sa drama ng ibang tao sa kasal at umalis nang walang kahit isang tingin pabalik. Nawalan ng malay ang asawa mo dahil sa ikaw. Nawala ang alaala niya dahil sa'yo. At gayon paman, kumakanta ka pa rin ng ibang lalaki pangalan. Sino ba talaga ang gumagawa ng eksena? Evan, kailan ka lalago pataas? Nandito pa rin si Luke sa tabi ko. Siya maaaring magpakamatay anumang oras. Hindi manalo sa argumento. Kaya ni Chloe taasan lang ang boses niya. Hindi pakiramdam sa least bit wrong. She even seemed to isipin na ang lalaking nagngangalang Luke ay higit pa mahalaga kaysa sa akin. Ang buhay ng tao ay higit pa mahalaga kaysa sa anumang bagay. Evan, hindi pwede tigilan mo na yang pagiging maliit. Hindi ko alam ang buong detalye ng kasal ngayon. Pero ako alam niyang kay Chloe ang lahat kasalanan mula simula hanggang matapos. At para sa yung Luke na yun, paano napunta ako na maliit? May asawa palagi nanguhumaling sa ibang lalaki. Ako ba dapat ay mapagbigay at hakbang lang sa tabi? Tanga lang ang gagawa nun. Ito ay no wonder na himatay ang matandang ako sa galit. Kahit sino ay mahahanap ito hindi mabata. Ako ayoko nang makipagtalo pa kay Chloe, wala na. May parte sa akin na galit, pero may parte sa akin na tagpuan ito masayang maingay. Sabi ko, ano wala sa akin ang ginagawa mo? Ngunit ako walang interes na manatiling kasal sa babaeng hindi ko maalala. Lalo na ang isa na may ibang lalaking naninirahan sa kanyang puso. Tumanggi akong panatilihin ang pamagat ng iyong asawa. Patuloy kong binibigyang diin ang diborsyo. Kaya, inaasahan kong hiwalayan mo ako sa lalong madaling panahon. Evan, kung ikaw magpatuloy sa landas na ito gamit ang amnesia bilang isang palusot at pananakot sa akin. Divorce. Tapos wala na talagang pag-asa umalis para sa atin. Nagalit si Chloe sa akin salita. Kumbinsido na ginagamit ko lang isang banta sa halip na talagang gusto iwan mo siya.
Ito ay halos nakakatawa, kahit wala akong alaala. Alam ko buti na lang hindi na ako bata. Alam ko talaga kung ano ang ibig sabihin ng gamitin diborsyo bilang isang banta. Ibig sabihin ang relasyon ay umabot na sa wakas. Higit pa rito, gusto ko ang diborsyo ng simple dahil wala akong ideya kung sino si Chloe. Ako nagpatuloy, wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo. Ayokong maging legal na nakatali sa babae na isang estranghero. Ang diborsyo ay mas mabuti para sa lahat. Binaba ko na ngayon. Parang gusto kong kausapin si Chloe Annie na sa kalaunan ay magiging sanlinang. Aking IQ drop. Ang tao sa kabilang dulo ay tila malapit nang mawala ang galit niya. Pero binaba ko na ang tawag ang telepono bago niya magawa. Hindi ko ginawa alam ko kung ano ang hitsura ni Chloe. Ngunit kaya ko isipin ang kanyang fumang sa pagkagalit. Sa natapos na ang tawag at wala nang magawa, ako tanong ni Fiona kung ano ako dati. Minsan binuksan ko yung pinto, hindi na napigilan ni Fiona nagsasalita. Sinabi niya iyon sa akin bago ako pagkawala ng memorya. Naging malamig ako sa mga tagalabas. Pero very gentle sa mga malalapit sa akin. Dahil gusto kong alagaan si Chloe, natuto na rin ako kung paano maging isang magaling magluto. Sa kumpanya ng kanyang pamilya, si ay mapagpasyahan at mahusay. Isang tao ang kinatatakutan ng ating mga kakumpetensya. Sa madaling salita, ako ay isang taong may mataas na kakayahan. Lahat naiingit kay Chloe dahil may katulad ako sa tabi niya. Talented, guwapo, at hindi kapani-pani walang mabuti sa kanya. Tanong ni Fiona, at paano si Chloe? How was she ta ako? Natahimik si Fiona. Siya malinaw ayoko sagutin ang tanong na iyon, kaya pinili niyang ibahin ang usapan. Evan, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang tungkol sa ilang mga bagay mula sa nung mga bata pa tayo. Hindi ko na pinindot yung isyu at masayang nakinig sa usapan ni Fiona tungkol sa nakaraan. Kapag ang resulta ng pagsusulit bumalik, maayos na ang aking pisikal na kalusugan. Ngunit nag-aalala si Fiona tungkol sa potensyal matagal na epekto. Kaya pinananatili niya ako sa ospital para sa isang araw ng pagmamasid. Mula sa the way she looked after me, kaya ko sabihin mong kapatid ko talaga si Fiona. Kahit isang gabi lang ako, siya ay inayos para sa isang high-end na nurse sa alagaan mo ako. Nanatili rin siya sa tabi ko sa buong oras, nagpapaliwanag ng lahat tungkol sa buhay ko. Kinabukasan, sa Fiana's pagpupumilit, buo ang katawan ko check-up. Lamang kapag nakumpirma nila naging maayos din ang lahat sa wakas magpahinga. Bumalik na kami sa hospital room at nagsimula na akong mag-impake para makauwi na. Biglang may kumatok sa pinto. Bago pa ako makapagsalita ay nakabukas na ang pinto tinulak bukas. Isang babaeng may matalas, commanding presence walked-in leading a mukhang may sakit na lalaki. Siya ay hindi kapani-paniwala maganda. Parang Diyosa na nagkaroon lumabas sa isang pagpipinta. Ngunit mayroon siyang isang malamig, mayabang na aura na nagpamukha sa kanya hindi malapitan. Tungkol naman sa lalaki sa tabi kanya, siya ay ang polar opposite. Siya hindi man lang kasing tangkad niya. Nagkaroon siya ng isang mahina, masakit ang katawan. Ang kulit niya noon mapat na ito ay mukhang hindi malusog. Ang mga sulok ng ang kanyang mga mata ay namumula at may bahid luha. Mukha siyang mas maislan kaysa sa babae. Hindi ko nakilala ang alinman sa sila. Wala akong mahanap na kamag-anak alaala sa aking isipan. Marahil siya lang ilang kaibigan ko. Chloe Lawson, ano ginagawa mo dito? Ang sandaling nakita ni Fiona pumasok si Chloe.
Ang kanyang ugali ay kumpletuhin ang 180 degree na pagliko. Oh, ito ay Chloe Lawson. Babaeng iniwan siya sariling kasal para sa kapakanan ng ibang lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, ang lalaking nakatayo sa tabi niya ay si Luke, ang isa di umano'y sumisigaw na magpakamatay. Siya hindi man lang kasing ganda ko. Ako walang ideya kung ano ang nakikita ni Chloe sa kanya. Ako isipin na sa kanyang hitsura at katayuan. Maaari niyang piliin ang sino man sa kanyang mga manliligaw sa random. At sila ay magiging mas mataas kay Luke. At least, sila hindi magtatago sa likod ng babae. Ang sandali nakita ako ni Chloe, sinimulan niya agad paratang sa akin. Tulad ng gusto mo, ako pabalik. Tigilan mo na yang kalokohang yan tungkol sa diborsyo. Hindi nakatulog si Luke sa wakas gabi dahil doon. Bago ko pa magawa ibuka pa ang bibig ko si Luke na nagtatago sa likod ni Chloe. Lumabas ang isang mapait, pagtawa sa sarili. Humingi siya ng tawad sa ako. Mr. Evans, I'm so sorry. Hindi ko ginawa, ibig sabihin ay guluhin ang kasal niyo ni Chloe. Gusto ko lang marinig ang boses niya sa huling pagkakataon oras bago ako umabot sa dulo ng aking buhay. Paumanhin, Mr. Evans. Kung ikaw ay sisisihin ang isang tao, sisihin mo ako. Kay Luke mga salita na parang kinukuha niya ang sisihin. Ngunit talagang inaakusahan niya ako ng pagiging hindi makatwiran. Ang lalaking ito ba may utak ba siya sa ulo? Kung gusto mo mamatay ka na lang at mamatay ka na. Bakit sadyang tumawag sa telepono? Siya ay sinusubukang gampanan ang biktima at ang bayani sabay-sabay. Oo naman. Sa lalong madaling panahon habang nagsasalita siya, mas lalo siyang naging si Chloe kumbinsido na ako ay gumagawa ng isang eksena ng wala. Tingnan mo ang bait ni Luke at tumingin sa iyo. Ang nawala sa iyo ay isang kasal, pero nagkukunwari ka ng amnesia at humihingi ng diborsyo. Dapat matuto ng isang bagay o dalawa mula sa kanya. Matuto galing sa kanya. Alamin kung paano maging isang manipulative tusok. Hindi ko alam kung ano ako noon bago ako nawalan ng alaala. Pero ngayon ako tumangging kumuha ng kahit isang onsa kawalang galang. Alamin kung paano pag-usapan magpakamatay habang tinitiyak na gagawin nila mamatay talaga. O matuto kung paano magsingit ang sarili ko sa relasyon ng iba. Pareho akong nagalit at natuwa. Baka matuto paano magtago sa likod ng babae at humingi ng tawad habang sinisisi talaga ang lahat. Halatang hindi inaasahan ni Chloe ang sasabihin ko mga bagay na iyon. Marahil ako ay naging napakahusay sa kanya bago ang aking amnesia. Na ginawa sa kanya sa tingin ko ay mag-aalaga pa rin ako sa kanya bawat kapritsyo. Namutla na ang mukha ni Luke, mas lalong pumuti nang marinig niya ang mga sinabi ko. Ang kanyang naging pilipit ang ekspresyon na parang siya nakalunok lang ng ilang langaw. Tinuro ako ni Chloe at sumigaw, Evan, baliw ka ba, matindi ang paghihirap ni Luke, depresyon. Kung talagang nagtangka siyang pumatay siya na naman. Magiging mamamatay tao ka. Ay isang malamig na tawa ang pinakawalan. Ang alam ko lang yun kung talagang may gustong mamatay. Sila hindi kailanman aabisuhan kan inuman bago gawin ito. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi iyon may kumpiyansa. Ngunit naramdaman ko ito ng malalim aking bituka. Baka may gagawin ito kung sino ako bago magka-amnesia. Namula agad ang mukha ni Chloe galit. She rushed forward at itinaas siya kamay para sampalin ako. Inabot ko at hinarang siya. Tapos sinampal siya ng kanan pabalik. Ms. Lawson, baka nawala ako alaala, ngunit ikaw ang gumawa, may mali. At least, ikaw wala kang karapatang suntukin ako.
Napayakap si Chloe sa gilid ng mukha niya kung saan ako. Nataman kanya. Ganap na natigilan. Ang kabuuan na balot ng matinding katahimikan ang silid ng ospital pagsunod sa aking mga salita. Walang umasa sa akin upang aktwal na bawiin. Luke, sa wakas naputol ito at nagmamadaling lumapit sa protektahan siya. Sinaman niya ako ng tingin at sumigaw, "Evan, asawa mo siya. Paano kaya mo ba siyang suntukin? Oh, so ikaw talaga, alam mo bang asawa ko siya? Simula nung nalaman mo yun. Bakit mo siya tinawagan, sinasabi mo gusto mong pumatay?" Binatukan ko naman, Luke. Matagal siyang tumalsik, hindi makapaglabas ng isang salita. "Ikaw walang kwentang basura." Sinulyapan ko Chloe. Hindi ko talaga alam kung ano mali ang mata niya para pumili kaawa-awang tao. Nakabawi si Chloe mula sa gulat sa sakit at itinulak palayo kay Luke na pilit siyang pinagtatanggol. Sinaman niya ako ng tingin at sumigaw, "Ikaw talagang naglakas loob na saktan ako." Si Luke, tinulak aside by Chloe. Naging mas lalo walang gulugod. "Naglakas loob kang saktan ako." Chloe paulit-ulit na inuulit ang parirala, lalong nagiging hysterical. Ito tila hindi ito sumagi sa kanyang isipan na hahampasin ko siya. Ako dapat nagbigay sa kanya ng labis na paggalang bago ako mawalan ng alaala. Nakatayo lang ako doon, tahimik na nanunood kay Chloe, walang ginagawa ang performance. Ngunit bilang siya nagpatuloy sa ganito, naisip ko baka sampalin lang siya ulit. Hindi ko kadalasan pumapatol sa mga babae, pero hindi diskriminasyon pagdating sa kawalang galang. Tinadyakan ni Chloe ang kanyang mga paa, siya magulo ang buhok, at umungol sa akin, "Divorce. I am absolutely divorced, ikaw. Walang oras tulad ng kasalukuyan. Pero nagawin mo na agad." Hindi ako nagdalawang isip para pangalawa. Pagkatapos ng lahat, ang tanging dahilan ko, tumawag si Fiona sa kanya para kunin ito na ayos ang diborsyo. Nakikita ko kung gaano ako casual sang-ayon. Medyo nabawi naman siya ni Chloe, katahimikan. "Fine. Don't you dare regret ito." Akala pa naman ni Chloe ako lang kumikilos sa init ng sandali. Kapag ako pumayag sa diborsyo, wala siyang ideya na kapag kausap ko siya kahapon, nakapagdesisyon na ako para iwan siya. Tutal wala naman bakas ni Chloe sa aking alaala. Siya ay estranghero lang sa akin. Tumango ako seryoso. "Huwag kang mag-alala. I won't." Pinagsisisihan mo ang isang bagay. Hindi ako makapaghintay na maging legal na humiwalay sa kanya. Kung hindi, ang pagiging malapit sa lokong ito ay tiyak dalhin mo ako sa isang maagang libingan. Ito ay ang pagkakataon na hinihintay ni Luke. Ako nakita ang isang kisap mata ng isang ngiti na dumampi sa sulok ng kanyang bibig. Ngunit itinago niya ito bago pa mapansin ni Chloe. Nagsuot siya ng isang mukha ng pagsisi sa sarili at sinabing, "Ito ay kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Kung ako ayokong mamatay ng walang pagsisisi, paanong gustong makipaghiwalay ni Mr. Evans?" Chloe, hindi talaga ako dapat kasama dito, mundo sa lahat. Since alam ni Luke yun, kasalanan niya at hindi siya dapat umiral. Bakit nakatayo pa siya dito at humihikbi imbes na ituloy mo lang? Ako nakaramdam ng biglang udyok na sunggaban si Luke at ihagis mo siya sa bintana. Ang lalaking ito ay hindi kapani-pani, walang nakakainis. Tinuro ko patungo sa pintuan at sinabi, "Kunin mo ang elevator doon sa bubong. Ikaw maaaring matupad ang iyong mga pangarap doon." Pagkasabi ko noon, Luke, na ilang segundong nalulunod sa pagkakasala kanina, agad na itikom ang kanyang bibig. Ako nais na hayaan siyang magpatuloy sa kanyang maliit kumilos.
Ngunit hinayla siya ni Chloe sa likod niya, protektahan siya. Baliw ka, Evan. Kailangan mong itaboy siya sa kanyang kamatayan sa pakiramdam na siyahan, nagkibit balikat ako. Siya ang isa na sumisigaw na mamatay. Ako lang itinuro siya sa tamang direksyon. Isa pa, isang taong gustong mamatay hindi kailanman tatayo sa harap ng iba, napakaraming basura. Magkakaroon sila, matagal na niyang ginawa. Lumabas ang mga salitang iyon halos instinctively. Kahit na ako hindi sinasadya ang pag-iisip na iyon. Ito para akong nagsasalita mula sa malalim karanasan. Natahimik si Fiona dito buong oras. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ko na, napuno ang tingin na ibinigay niya kay Chloe na may purong puot. Nagpatuloy ako sa tanong ni Luke. O sinabi mo lang ang mga bagay na iyon dahil gusto mo ito, babae? Chloe. Para galitin ako. At hindi. Luke ay nawalan ng salita. Kahit na ano sabi niya, wala daw sense. Sa wakas, kinailangan siyang fiancehan ni Chloe. Napakasige, Evan. Bagay talaga kayo. Pero na. Makukuha natin yan, divorce na yon. Ako agad sumang-ayon, natatakot na baka pagsisihan niya ito. At habang nagdadrama pa si Chloe ang init ng panahon, hindi ko na ginawa abala sa pag-aayos ng kwarto ko sa ospital at umalis agad ng ospital. Pumunta kami diretso sa Bureau of Civil Affairs. Ilang sandali pa ay lumabas na kaming dalawa, hawak ang aming mga sertipiko ng diborsyo. Hawak ang sertipiko sa kanyang kamay, unti-unting kumalma si Chloe. Siya lumingon sa akin at sinabing, mula this day forward, Evan, wala mas matagal ang anumang koneksyon sa pagitan natin. Hindi kahit anong pakiusap mo sa akin. Kahit ikaw lumuhod ka sa harap ko, ako hinding-hindi na kita babalikan. At para sa si Luke, halos sumilay ang ngisi sa mukha niya, imposibleng sugpuin. Hindi ko ginawa abala sa pagtugon sa kanya dahil ang senaryo na inilarawan niya ay isang bagay. Hinding-hindi mangyayari iyon. Upang ako, siya ay isang estranghero lamang na ginawa isang kakilakilabot na unang impresyon. Ako ay walang ideya kung saan nakuha ni Chloe ang tiwala. Sa tingin ko gusto ko siyang pakasalan. Muli, sa katunayan, hiwalayan si Chloe sa pagkakataong ito hindi nagparamdam sa akin. Kinuha ko ang aking sertipiko ng diborsyo at umalis kasama si Fiona na walang sinasabi ni isang salita. Kami isang galit na si Chloe ang naiwan. Tinatapakan ang kanyang mga paa sa galit. Napatingin si Chloe ang aking pag-urong pabalik. Malinaw. Hiwalayan ako ay dapat na isang bagay na nagkakahalaga, nagdiriwang. Ngunit nakaramdam siya ng kakaiba, kalungkutan sa kanyang dibdib na parang may kung ano ay nawawala. Hindi pa rin niya magawa naniniwala na ako ay talagang pinagdaanan kasama ang diborsyo. Nangako siya sa kanya na makabawi kami sa kasal mamaya. Hindi maipaliwanag na hindi mapakali si Chloe. Si Luke, na mukhang nakakaawa, ay nagsabi, Chloe, ako kaya sorry. Ikaw at si Mr. Evans ay hindi pantay matagal ng kasal. Wika ni Luke, putol ni Chloe pabalik sa realidad. Sabi niya kay Luke, wala itong kinalaman sa iyo. Ito ay ganap na dahil si Evan ay masyadong maliit. Yan ang sinasabi ni Chloe kasama pero panay ang titig niya sa aking direksyon. Hindi man lang ako lumingon kahit minsan. Hawak-hawak ang divorce papers na hawak ko, natanggap ko, tumawa ako. Hindi ko man lang nakuha upang maranasan kung ano ang pakiramdam ng kasal. And yet naranasan ko na diborsyo. Wala man lang akong naramdaman. Sa kabaligtaran, naramdaman kong ako ang pangwakas na tanggal ang kadena. Magaan ang pakiramdam ko at libre. Tinapak ako ni Fiona sa balikat at sinabing, Evan,
Mayroon ka ba anumang ideya kung gaano kasiya siya itong panoorin? Sinampal mo si Chloe kanina. Siya ay naging nagsawa kay Chloe ng matagal. Pero dahil sa kung sino ako bago ang aking amnesia, siya ay hindi kailanman sa isang posisyon na gawin kahit ano tungkol dito. Hindi man lang siya ng ahas para pag-alitan siya. So, nung sinampal ko si Chloe ngayon lang, naramdaman ni Fiona ang matinding pakiramdam kaluwagan. Alam ko sa paraan mo tinatamaan ako sa excitement. Kaya ko sabihin ng eksakto kung gaano kakasaya. Ako natatawang kausap ko si Fiona. Sa pamamagitan ng Way, may gusto ka bang bilhin? Kahit nasa ospital lang ako sa loob ng 2 araw, hindi ka panipaniwala si Fiona, alagaan mo ako. Pagkain man, damit, o anumang iba pang detalye. Naramdaman ko ang isang walang uliran na antas ng pag-iisip. Natural, may gusto akong bilhan sa kanya para magpasalamat ng maayos sa kanya. Napatalon si Fiona nauuna sa akin na kumikinang. Kuya ko ba nagpaplanong bigyan ako ng tamang pasasalamat regalo? Sagot ko, hindi na natatanggi. Kaya, ginugol ko ang araw kasama si Fiona sa mall na bumibili ng ilang bagay. Sa kabutihang palad, ang fingerprint unlock sa phone ko pa rin nagtrabaho. Kung hindi ko malalaman kung matatawa o iiyak. Bumalik kami sa ang tirahan ng Evans na may dalang mga bag ng lahat mga sukat. Ang pamilya Evans ay nanirahan sa isang malaking lugar villa sa isang mayamang lugar. Dahil wala akong maalala, napatitig ako sa napakalaking villa, nalaglag ang pangako sa gulat. Tinawanan ako ni Fiona. Evan, paano ka mukhang isang bansang bumpkin sa iyong sarili bahay? Hindi ko siya sinagot ng diretso. May iniisip talaga ako, sabi ko. Ano yon? Iniisip ko na ang ibig sabihin ng pagiging anak ng pamilyang ito, talagang tinamaan ako ng ginto. Wala ako anumang koneksyon sa aking nakaraan. Kaya, tama ngayon. Para akong bata na bago lang pinagtibay sa pamilya Evans. Fiona sumandal sa sofa. Sinipa siya maliliit na paa. Hindi totoo yan, Evan. Ang atin ang lumang bahay ay hindi ganito kalaki. Ang dahilan namin maaaring tumira dito ay salamat sa iyong paghihirap trabaho. Kahit kalahati lang. Nakalabas na ang Evans Group ay dating nasa ang bingit ng bangkarota. Sa kabutihang palad, right after I graduated, I turned things sa paligid. Hindi ko lang nailigtas ang kumpanya, ngunit nadagdagan ko rin ang ilang kita paulit-ulit. Hindi ako makapaniwala sa version ko bago magka-amnesia, kaya may talento. Nawala ang isang biglaang pakiramdam ng pagkawala sa pag-iisip kung gaano ako kakaya dati at kung paano ko naaalala wala. Iniisip ko kung ako ba ay anino ng ang dating sarili ko. Napatingin sa akin si Fiona at marahang umiling. Hindi naman. Ako, sa tingin mo mas maganda ka ngayon kaysa ikaw noon. Kahit papaano ngumiti ka marami pa ngayon. Hindi ba ako masyadong ngumiti dati? Kung iisipin, ginawa iyon kahulugan. Ang dating ako ay napakalapit kay Chloe, at minahal ko pa siya. Ito ay magiging isang himala kung naging masaya sana ako. Dahil nagustuhan ni Fiona ang pagngiti ko. Ako nagpasya na mas madalas akong ngumiti mula sa ngayon sa nakatingin kay Fiona, na ganoon nag-aalala tungkol sa akin. Nagpakawala ako ng isang taos-puso tumawa. Nang marinig ng aking mga magulang na mayroon ako umuwi na. Wala man lang silang pakialam major contract na pipirmahan nila. Nagmamadali silang bumalik. Sila niyakap ako at tumingin sa akin. Tanging nakahinga ng maluwag kapag sila sigurado akong maayos ang katawan ko. Tungkol naman sa ang aking amnesia.
Nagpahayag sila ng ilang mga salita ng panghihinayang. Ngunit hindi ito pinag-isipan. Pagkatapos, ang aking ama ay tumakbo sa itaas. Naghukay ng isang pamilya photo album mula sa isang kahon. At dumating tuwang-tuwa na tumatakbo pabalik. Ang paraan niya mukhang sabik sa bata magbahagi ng isang bagay. Ang init ng pamilya ko ibinigay sa akin ay nagparamdam sa akin na ang pagiging isa sa sila ang tunay na pinakamasayang bagay sa mundo. Hinawakan ng mga magulang ko ang album at umupo ako sa pagitan nila. Nakaturo sa mga litrato sa loob upang matulungan akong maalala ang aking nawala mga alaala. Mula sa aking kamusmusan hanggang sa aking paslit taon. Ang mas bata na bersyon ko ay kasing cute bilang isang manikang porselana. Nagniningning ang mga mata ko at madilim, at mukha akong napakasaya. Hindi nagtataka, sabi ni Fiona, marami akong manliligaw. Mula sa murang edad na may ganyang hitsura, sino bang hindi magkakagusto sa akin? Nang makarating kami ang mga larawan noong 5 taong gulang ako. Isang pangit lumitaw ang maliit na batang babae sa isa sa kanila. Ako tinuro ang dalaga at tinanong kung sino siya ay. Tumigil ang aking ama at ina. At kahit si Fiona, na nang-aasar sa akin kung paano ako naglalaro sa putikan bilang isang bata. Napawi ang ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ko ang kanilang reaksyon, nahulaan ko, ay yung Chloe Lawson. Pagkakita sa akin, hulaan ang pagkakakilanlan ng babae. Hindi itinago ng aking ama, mas mahaba pa. Oo, si Chloe yun nung maliit pa siya. Napatingin silang lahat sa akin. Takot na baka malungkot ang tingin lumitaw sa aking mukha. Ngunit hindi. Hindi lang ako nalungkot, pero nalungkot din ako, ganap na walang puso. Tinuro ko ang batang si Chloe Lawson at kinutya siya sa sobrang pangit noon. Sinasabi niya kasing maitim at kulot na parang unggoy. Pagkatapos all, my feelings for Chloe now was halos kapareho ng dati isang estranghero. Imposible para sa akin mood na maapektuhan dahil lang sa kanya biglang lumabas sa isa sa mga litrato ko. Oo. Ikaw lang ang naglaro kasama siya noon. Pinalabas ng nanay ko ay buntong hininga. May iba siyang gustong sabihin, pero dahil sa sitwasyon ni Chloe at ako, nagpigil siya. Kaya, ako ang isa lang ang nakipaglaro sa kanya noong bata pa siya. No wonder nagustuhan siya ng matandang ako. After a few casual remarks, hindi na namin ginawa talakayin pa si Chloe Lawson. Bilang ang lumipas ang mga taon sa mga larawan, naging ako lalong gamwapo. Unti-unti pagbuo ng aura ng isang makapangyarihang CEO. Sa wakas, nakita ko ang litrato ko na graduating mula sa universidad. Mukhang matalas at puno ng buhay. Hindi binaygo ni Chloe Lawson alinman. Habang lumalaki siya, naging balat niya fairer and she truly blossomed. Gayunpaman, ako pa rin ang tanging natitira sa gilid niya. Maliban sa tingin sa mga mata ko lumipat mula sa pagiging puno ng sikat ng araw sa pagiging maulap, na may matinding kalungkutan. Sa wakas nagiging malamig na pagwawalang bahala. Sa contrast, lalong lumaki si Chloe Tiwala. Hindi ko alam kung ano talaga ay nangyari sa nakaraan. Ngunit ako ay tiyak na hindi sila magagandang alaala. Nasasabi ko lang sa nag-aalala ekspresyon ng mukha ni Fiona. Gayunpaman, ako walang gaanong interes sa nakaraan, kaya natural hindi na ako nag-isip pa. Nang matapos naming tingnan ang mga larawan, ang aking ama, ina, at si Fiona isang magandang panahon kasama ako. Hindi nila ginawa mag-alala ng sobra dahil sa amnesia ko. Sa kabaligtaran, tila ang aking memorya ang pagkawala ay talagang nagpasaya sa kanila. Bilang gabi na, dumating si Chloe Lawson.
Gayunpaman, dumating siya kasama niya ama. Nang bumalik na si Chloe sa Lawson House kanina, dinala niya kasama niya si Luke. Hindi lang iyon, siya ay ipinaalam din sa kanyang mga magulang na siya at ako ay nakipaghiwalay. Sa pag-aaral ng lahat nito, kinaladkad ni Mr. Lawson si Chloe papunta sa bahay namin. Sa sandaling pumasok siya at nakita niya ako, humingi siya ng tawad. Evan, ako sorry talaga. May walang kwentang anak na babae nagdulot sa iyo ng labis na problema. Nakikita si Chloe na nakatayo doon ay walang pakialam. Mister, tinulak siya ni Lawson papasok ng bahay. Bilisan mo at humingi ng tawad kay Evan, siya naputol. Bakit ako hihingi ng tawad? It's hindi tulad ng ako ang may gusto sa diborsyo. Siya ang nagdala pataas. Umakto si Chloe na parang nagawa na niya walang mali. Galit na galit si Mr. Lawson nagsimulang umikot ang kanyang ulo. Alam mo, kami Lawson, wala ka pa bang ideya kung ano mali ang ginawa mo? Pagkatapos ng ginawa mo, ikaw nagalit sa kanya kaya nawala ang kanyang memorya. Evan humihingi ng diborsyo ay napagiging higit sa mabait sa iyo. Kahit na sinabi ni G. Lawson, Chloe na natiling matigas ang ulo. Kami lang ni Evan na palampas ang isang seremonya ng kasal. Ngunit si Luke muntik nang mawalan ng buhay. Pakiramdam niya ang minutong iyon ng buhay ng mga lalaki ay higit pa mahalaga. Wala siyang sinabi kahit isang salita tungkol sa status niya bilang asawa ko. Kay Chloe mga salita ang nagpawala sa kinatatayuan ni Mr. Lawson. Napaatras ang katawan niya ng ilang hakbang. Buti na lang at nakita siya ng maid ng mga Evans at nahuli siya sa oras. Pinipigilan siya bumagsak sa sahig. Tumulong ang dalaga umupo si Mr. Lawson sa sofa at dinala sa kanya ng isang basong tubig. Humigop siya at sa wakas ay mukhang mas komportable. Evan is being way more immature than Luke. Gumamit pa siya ng amnesia para magbanta sa pagbabalik ko. Nagsimulang maglista si Chloe ang mga dapat kong kasalanan. Mr. Lawson, na nagkaroon kakagaling lang. Nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang dibdib muli dahil sa galit. Aking talo na talaga si Evan na tanga kanyang alaala. Tumigil ka sa pagsisinungaling sa akin. Kaya niya sabihin ang pangalan ko sa pangalawang pagkakataon na nakita niya ako. Ginagawa parang may amnesia ka. Chloe naka-cross arms, nakatingin ng buo hindi kumbinsido. Hindi ba talaga si Chloe Lawson alam? Noong una ko siyang nakita, hindi ko siya nakita kilalanin siya sa lahat. Noon lang tinawag ni Fiona ang pangalan niya na ako napagtanto kung sino siya. Ikaw Mr. Lawson ay masyadong galit na magsalita. Hindi niya alam paano pa ba pagsabihan ang kanyang spoiled, ignorante na anak na babae. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay sinabi niya, Chloe Lawson, mayroon ka nakalimutan mo na noong maliit ka pa at walang makikipaglaro sa iyo. Kung sino ang isang taong nagpasaya sa iyo sa bawat isa araw. Si Mr. Lawson ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan, kaya kinailangan niyang ilabas ang nakaraan. Siya nagpatuloy, kung hindi dahil kay Evan, nanatili ka sana sa loob ng bahay buong araw. Walang makakalapit sa iyo lumabas ka. Ang iba pang mga bata ay lahat kinukutsa ka, at siya ay nag-iisa doon ka umaaliw. At ngayon tingnan mo ikaw, nakakalimutan ang lahat ng kabutihan niya nagpakita sa iyo. Kapag lumaki ka, gumastos ka araw-araw nakikipagkulitan sa iba guys. Hindi nakakagulat na tapos na si Evan ikaw. Ni ayaw kong tumingin sa'yo. MHM. So Chloe Lawson and I shared a past ganyan. Alam na ito ngayon.
Ito ay kahit na mas mahirap para sa akin na maunawaan kung bakit siya pipili ng ibang lalaki. Hindi ko alam tungkol sa iba pang mga bagay, ngunit sigurado ako isang bagay. Kung hindi ako nakapunta doon siya noong siya ay maliit, siya ay tiyak sana bumuo ng psikolohikal mga issue. Masungit na sabi ni Chloe, what does na may kinalaman sa akin? Hindi ito katulad ko nakiusap si Evan na makipaglaro sa akin pabalik pagkatapos. Hindi ko siya hiniling na lumapit sa kanya ako. Sa ilang pangungusap lang, siya tuluyan ng tinalikuran lahat ng nakaraan ko kabaitan. Nakalimutan ko na ang nakaraan ko. At marahil ito ay eksakto tulad ng kanilang inilarawan. Pero ngayon ko lang naramdaman yun. Chloe, si Lawson ay isang tunay na walang pusong tao. Aking hinampes ng ama ang mesa at umungol. Chloe Lawson. Tama na. Yung dagendong nagulat pa yung maid at butler namin na sino pareho silang halatang hinilig. Napailing si Chloe sa takot din. Sinadya niya sana patuloy sa pagsasalita, ngunit agad niyang isinara kanyang bibig. Chloe. Hinayla ni Mr. Lawson si A kontrata mula sa kanyang jacket. Evan. Alam ko marami nang nagawa ang ignorante kong anak mga bagay na makakasakit sa'yo. Alam ko na imposibleng magkabalikan kayong dalawa. At dahil nawalan ka na ng alaala ngayon, hindi sigurado ang iyong seguridad sa hinaharap. Siya itinulak ang kontrata sa akin at nagpatuloy. Sa pagpapaliwanag, ito ay kumakatawan 30% ng mga pagbabahagi ng Lawson Group. Ito ay kalahati ng shares na personal kong hawak. Kapag nilagdaan mo ang iyong pangalan, lahat ng ito sa iyo. Kahit na si Mr. Lawson ay hindi pinalaki ng maayos si Chloe, bilang isang lalaki, sa kanya kapuri-puri ang karakter. At least siya ay hindi sinusubukang lokohin ako. Ang Lawson ang grupo ay isang napakalaking negosyo. Pagbibigay layo ng 30% ng shares ng ganyan ipinakita kung gaano siya kasinsero. Bago pa man ako makagawa ng kahit ano, Chloe ang unang tumutol. Sa ano grounds? Ako ang iyong biological na anak. Ang mga bahaging iyon ay dapat na sa aking lahat. Lumabas ka na, sanggal ni Mr. Lawson kay Chloe. Kung hindi lang dahil sa tulong ni Evan pabalik pagkatapos. Ang Lawson Group ay magkakaroon matagal ng gumuho. Wala kang karapatan magsalita ka rito. Totoo iyon. Ilang taon na ang nakalipas. Ang Lawson Group at ang Evans Group ay nagkaroon na haharap sa parehong krisis. Pareho kaming nakasakay ang bingit ng bangkarota. Ito ay ang version ko bago ang amnesia sino personal na namagitan at nailigtas ang dalawa mga kumpanya. Kaya, ipinasa ni Mr. Lawson kalahati ng shares niya ngayon talaga ganap na makatwiran. Kung kami ni Chloe natapos ang kasal namin, lahat ng Mr. Ang mga pagbabahagi ni Lawson ay magkakaroon ng huli na punta sa aking mga kamay. Naiwan si Chloe hindi nakaimik sa pagtatanggi ng kanyang ama. Kaya, maaari lamang niyang gamitin ang kanyang katayuan bilang kanya anak na babae. Paano naman ako? I'm your own laman at dugo. Mayroon kang 1% ng pagbabahagi. Sapat na iyon para mabuhay ka comfortable para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ano pa ba ang pagiging matako mo? Si Mr. Ayaw man lang tingnan ni Lawson si Chloe ngayon. Pinagsisihan pa niya ang pagkakaroon niya ng ganoon anak na babae. Totoo ang sinabi ni Mr. Lawson. Dahil sa kasalukuyang laki ng Lawson Grupo, ang buwanang dividendo mula sa 1% ang stake ay higit pa sa karaniwang tao maaaring kumita sa mga taon. Basta Chloe ay hindi reckless sa kanyang paggastos. Siya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pera ang natitirang bahagi ng kanyang buhay.
Hinayaan ni Chloe Lawson out a cold huff, glared at me, at tumalikod para umalis sa bahay ni Evans. Kahit na ngayon, hindi pa rin niya napapansin iyon, ang lahat ay kanyang sariling ginagawa. Ginoong Lawson, pinanood si Chloe na umalis. At ang napakalawak ang kawalan ng kakayahan sa kanyang puso ay naging mahaba. Mabigat na buntong hininga. Evan, please lang lagdaan ito. Kung hindi ko kakayanin magpahinga ka ng mapayapa kapag namatay ako. Ginoong Lawson tumingin sa akin. Umaasang pipirmahan ko ang dokumento. Kahit ngayon lang ang eksena ay dramatic. Maingat ko pa ring binasa sa pamamagitan ng nilalaman ng kontrata. Matapos makumpirma na walang mga issue, ako sa wakas na pirmahan ko na ang pangalan ko. Pagkatapos ng lahat, si Mr. Lawson ay isang Lawson. Sino ang nakakaalam kung mayroon isang bitag na nakatago doon? Hindi ko alam kung gagawin sana ito ng matandang ako. Ngunit ang ngayon ko lang alam na siya at pamilya si Chloe. Ang pagiging maingat ay tiyak na isang magandang bagay. Kung mayroong isang landmine na inilibing sa kontratang ito, kung saan pupuntahan ko pa ba ang aking mga hinaing? Si Mr. Lawson ay hindi nagdamdam. Sa kabaligtaran, siya ay tumingin napaka-nasisiyahan. Old friend, kung si Evan lang ay aking anak. Ang antas ng pagbabantay na ito ay isang bihira at mahalagang katangian sa mundo ng negosyo. Evan, tumingin si Mr. Lawson sa aking mga mata at sinabing, baka magka-amnesia para sa pinakamahusay. Baka para talaga sa pinakamahusay. Ang iyong mga mata ay mukhang mas matalas kaysa dati. Kakaiba. Punong-puno ang ulo ko mga tanong ngayon. Anong klaseng tao ako eksakto? Ngayon, kung ano ang kahit na ang mga tagalabas sa tingin ko, ang pagkawala ng aking memorya ay isang magandang bagay. Kapag napirmahan na ang kontrata, si Mr. Lawson nagsalita ng ilang salita sa aking ama at saka siya umalis. Nanatili ang gabi mapayapa. Ginagawa ko pa rin ang best ko umangkop sa lahat ng bagay sa paligid ko. At sa tumulong sa negosyo ng pamilya bilang sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang pagiging idol araw-araw ay nababaliw sa akin. Hindi ko kaya umupo ka pa. At hindi ako makasabay sa bilis ng online na mundo kapag ginagamit ko ang aking telepono. Si Fiona naman, meron na bumalik sa paaralan. Siya ay kasalukuyang isang estudyante sa kolehiyo. Sa mismong ginto bintana para sa pasukan ng graduate school mga pagsusulit. Ang mga grado ni Fiona ay katamtaman sa magsimula sa. At dahil siya kinuha umalis sa last couple of days dahil sa akin. Siya ganap na nahuli sa kanyang pag-aaral. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya kumuha ng tutor. Pero sinabi sa akin ni Fiona na nakatingin sa ang mga guro sa paaralan ay nakakainis. Pag-uwi at kailangang tingnan pure lang ang ibang teacher pagpapahirap sa sarili. Kung umuwi si Fiona pagkatapos school, may dala siyang kasama. Ito ay ang kanyang kasama sa mga dorm, isang babae pinangalanang Sadie. Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, ako alam niyang hindi mayaman ang kanyang pamilya. Kanya ang maong ay nahugasan hanggang sa sila ay halos puti. At ang tuktok na suot ay medyo hindi angkop. Pero si Sadie parang hindi insecure dahil dito. Sa halip, siya ay isang napakamaasahin sa mabuti tao. Dahil kupas na ang jeans niya. Siya ay simpleng nagdoodle sa lahat ng ito. Idinagdag ilang mga cute na disenyo. Kung naramdaman ang tuktok awkward, binago niya ito sa pamamagitan ng kamay. Ang damit na hindi dapat gumana magkasama talagang tumingin sa kanya. At the same time, top si Sadie estudyante. Nakasecure na siya ng pwesto para sa rekomendasyon sa graduate school. Kaya,
Ibinalik siya ni Fiona para tumulong pagtuturo. Sa salita ni Fiona, since nakakainis ang pagtingin sa mga guro, gusto niya sa halip ay may mag-aaral na tumulong sa kanyang kaedad kanyang pag-aaral. Nagkataon, sina Sadie at si Fiona ay may magandang relasyon. At si Fiona ay palaging naghahanap ng mga paraan upang tumulong labas niya. Ngunit laging tumatanggi si Sadie. Ito ang paraan ni Fiona para tulungan siya sa isang paikot na daan. Matamis na ngiti si Sadie habang binabati niya ako. Hello, hello. Ikaw dapat ang kapatid na si Fiona palagi nagsasabi sa akin tungkol sa, tama? Masaya akong makilala ikaw. Ako si Sadie, at ikaw si Evan. Basta gawin mo ang iyong araw at maging komportable, ako sabi. Huwag mo akong pansinin. Nagbigay ako ng brief pagpapakilala rin ng sarili ko. Tapos ako pinanood si Fiona na inakay si Sadie pabalik sa kanya silid. Nagtataka akong tumingin, bumubulong sa sarili ko, Sadie, ha? Siya ang ganap na kabaligtaran ng isang tulad ni Luke. At least nakakahawa ang matamis niyang ngiti sapat na para madaling lumiwanag ang aking kalooban. Ako nakaupo sa sala nagbabasa ng profile ng kumpanya. Gustong bumalik sa magtrabaho at tumulong sa lalong madaling panahon. Sa kalagitnaan, bumaba si Sadie may hawak na libro. Evan, ikaw pa ba bahay? Actually may tanong ako gusto kitang tanungin. Hinawakan ni Sadie ang libro at umupo sa tabi ko. Sabay tibok ng puso. Napakagalang niya. Pagkaupo niya, napanatili niya ang isang magalang na distansya. Ako baka hindi niya masagot, Sadie primitively temper ang kanyang mga inaasahan. Total may amnesia ako ngayon. Hindi mahalaga kung gaano katalino ang dating ako noon negosyo ng lalaking iyon. Paano ba yan posible? Isa kang alamat sa aming paaralan. Ginamit kita bilang huwaran ko ang aking pag-aaral. Tiningnan ako ni Sadie ng puro paghanga. Advisor pala niya ay ang dati kong mayroon. Sadie narinig ang lahat ng tungkol sa aking mga kwento mula doon propesor. Ngayon, hindi ko talaga kaya tanggihan. Kinuha ko ang libro sa kanya. Sabi ko sa kanya, nawalan talaga ako ng alaala. Baka may malaking gap sa pagitan namin niyang taong narinig mo na. Kung ako huwag mong ipaliwanag ng mabuti. Mas mabuting huwag na pagtawanan mo ako. Binigyan ako ni Sadie ng mapaglaro pagpupugay. Roger yan. Tulad ng lumalabas, ako ay mali sa aking sariling kakayahan. Kahit na wala ang alaala ko. Kaya ko pa rin makipag-usap sa paligid ng mga akademikong ito mga problema. Kaya, nagsimula kami ni Sadie ay talakayan. Simula sa simple tanong sa ekonomiya. Lumipat kami mula sa kasalukuyang internasyonal na sitwasyon sa domestic development. At sa wakas ay natapos na pinag-uusapan kung anong mga pagkain ang nagustuhan namin. Bago namin namalayan, lumipas na ang oras mula tanghali hanggang 3 p.m. Oras ng hapunan. Sa wakas ay hindi na makayanan ni Fiona at lumabas na siya ng kwarto niya. Ako sabihin, Sadie, nandito ka ba para turuan ako, o nandito ka para manligaw sa akin kapatid? Seryoso, kung ito ay magpapatuloy, bibigyan ko lang kayong dalawa ng pera. Bakit wag na lang kayong dalawa mag-date sa halip? Sinong mag-aakala kay Sadie ay mas inosente kaysa sa kanyang hitsura? Ang kanyang mukha ay naging maliwanag na pula sa isang instant. Nakaramdam din ako ng awkward. Pasensya na. Sorry. Nahuli lang kaming nag-uusap, at tuluyan na akong nawalan ng oras. Pero, patungkol sa paksa kung anong pagkain ang gusto ko. Itabi natin yan sa ibang pagkakataon. Okay. Sure. Mabilis na sumagot si Sadie.
Saka sumunod kay Fiona pabalik sa kwarto. Para sa susunod na linggo, Sadie dumating sa bawat araw para tulungan si Fiona sa kanyang pag-aaral. Sa tuwing darating siya para sa pagtuturo, siya makakahanap ako ng pagkakataong makipag-chat sa akin. Unti-unti, nang hindi natin namamalayan, mas naging close ang bond between us. Ang sa susunod na nakabangga ko si Chloe Lawson ay nung pumunta ako sa Evans Group para gawin pamilyar ang aking sarili sa gawain. Sa that time, nandoon siya nagdi-discuss ay pakikipagtulungan sa ilang mga tao mula sa aming kumpanya. Kahit na wala si Mr. Lawson, ibinigay sa kanya ang kalahati ng kanyang mga bahagi. Siya ay Lawson pa rin. At kailangan pa rin niyang maging kasangkot sa mga gawain ng kumpanya. Nang si Chloe nakita niya ako, she let out a cold sneer. Oh, kung hindi ito ang aming amnesiac CEO, si Mr. Evans. Paano mo naaalala kung paano panghawakan trabaho? Hindi ko siya pinansin at dirdiretsong naglakad sa katabing empleyado. Paumanhin. Maaari ba akong makakuha ng kopya ng Evans Group's buong listahan ng empleyado at kanilang resume? Tumango ang empleyado na may kasamang A, ngumiti. Siyempre, ikaw ang CEO namin lahat. Kahit may amnesia ka pa rin sa amin, boss. Nagpaalam na ang tatay ko ang buong kumpanya tungkol sa pagkawala ng aking memorya upang matiyak na ang trabaho sa hinaharap ay maaaring magpatuloy sa maayos na paraan. Tumayo si Chloe, ang pangungot siya sa gilid. Si Mr. Evans talaga, Maisland. Para maging totoo ang kilos, nakipagsabuatan ka pa sa sarili mo, mga empleyado. Bagay ka talaga. Ikaw, di ba? Bitter pa rin si Chloe tungkol sa ginawa ko sa kanya dati. Kumbinsido na ang lahat ay kasalanan ko, paulit-ulit niyang sabi sa tenga ko. Sa wakas ay hindi ko na kinaya, lumingon sa kanya at sinabing, MS Lawson, ikaw at wala na akong koneksyon kahit ano. Pwede bang tumigil ka na sa pagbuzz ko tainga na parang karaniwang langaw? Dagdag ko na may matinding diin. At isa pa, hindi talaga kita kilala. Nawala ang lahat ng aking mga alaala pagkatapos ng huling pamamalagi ko sa ospital. Sa ngayon, wala kang pinagkaiba kay A. Estranghero sa akin. Ang empleyado sa malapit chime in. Tama siya. MS Lawson, Mr. Nawalan na talaga ng alaala si Evans. Chloe nagalit agad sa sinabi ko. Siya naging ganap na baliw at umungal sa akin. Evan, nagpapanggap ka pa ba? Ipagpatuloy mo ito at hindi natin magagawa para maging kaibigan. Naisip niya ang mga salitang iyon. Aatras ako at humingi ng tawad. Tulad ng gagawin ko bago ang nagka-amnesia. Sa katotohanan, ito ay